Kung hindi bracelet, hikaw, or singsing. Sino nakaranas, nakatanggap ng gano'n? Oh, wow! Kala ko ako lang. One time, we went to Cagayan de Oro and we meet the person na palagi siya ginagamit ni Lord to bless us. There was a time, 5 years ago, binigyan niya kami ng sasakyan. Before giving us the car, binigyan niya kami ni Bishop ng rado, pariho, na gamit. The last time we were there, binigyan niya si Bishop ng magandang ring, dalawa, na parang sabi nila, ano talaga? Kasi yung price, yung sinabi niya, eps, parang mahulog tayo sa upuan, sa mahal. At then binigyan ako ng 2 sets ng maganda talagang mga alahas sa mga kapatid. Now, ginawa nila ito, at ang sabi lang, Pastora, yung wife, ang tawag niya sa akin ate, wala kaming magawa. Bakit? Kasi sinabi ni Lord. So, hindi mo na ako diretso na pasalamat sa Kanya. Lord, salamat na kinausap mo sila. Kasi hindi ko afford, mga kapatid. Somebody told me, it is 4 to 500,000 yung value. So, mga kapatid, nakatanggap tayo. Kasi may nagpagamit. May nakinig sa sinabi ni Lord sa Kanya. Okay, so, salamat for that. Ngayong hapon, sino ditong biniyayaan ni Lord? Or kung biniyayaan pa ba? If God will bless you this afternoon with 10 million pesos, yung katabi mo, may 10 million pesos yun ngayon. Ano sabihin mo? Ano sabihin mo? Sige. Ano sabihin mo? Dalawang bagay lang ang nakita ko, very interested yung mga tao. One, pag ang pag-usapan, boy-girl, at boyfriend at saka girlfriend. Di ba? Biglang mabuhay yung mga tao. Pangalawa, pag may pera. No? Biglang, kanina, so, nung sabi ni Kasukat, ano lang gawin? Baka naman. Wala kami sa Pilipinas, ay sa Mindanao noon, baka naman. Kasi ang baka sa amin, baka talaga. Tao talaga. Okay, so, di ba, ang sabihin natin, kung ikaw ipaktid na ang katabi mo ngayong hapon, may 10 million. Alam ko ang sabihin mo, share naman, wala ko naman. Di ba? Kasi, ngayong hapon mga kapatid, ang title ng ating sermon, Ipasa Mo Please. Hindi ko alam kung ano gusto mong ipasa. Ang alam ko na itong ilong ko, kahit ganito lang to, hindi ko pwedeng ipasa. Okay? So, siguro isa sa mga point natin mga kapatid is, within us today, mayroon tayong tinatawag natin na legacy or mayroon tayong tinatawag na pamana, mana. We receive it from somebody and it's now in our hands. Pero ang mana kasi mga kapatid, or in other words, kung gamitin mo, para siyang baton. Ang baton kasi, ano niyo yung baton? Na pinapasa pag may no? Kasi Christians, wala tayo ha, yung ating hindi po ito race na 400 meter dash. Marathon ito mga kapatid, pasahan. And the moment you hold your baton, talo na. Kasi ang expectation is na ang baton maitakbo mo siya or maibigay mo sa isang tao na magtatakbo at maibigay din niya sa ibang tao para dalhin doon sa finishing line. Now, yung kung ano mayroon ka kapatid, no?
Sabi nila, yung mana ko hindi maganda. Bakit? Anong napamana sa kanya? Mataas na sugar. O, diba? Punta ka sa doktor. Pagpunta ko sa doktor, Dok, nahilo. Bakit? Parang pinamisan ako. Or ganon. You tell the doctor the symptoms. And then ang doktor magsabi, baka mataas yung sugar mo. Ang sunod na tanong, ano? Hindi lang yung anong kinain mo. Nasa linya ba ito? Nasa lahi ba ninyo na may sira sa utak? High blood. Bakit? Yung lola sa linya ng pamilya, mayroon bang ganito? Kasi mga kapatid, even negative na mana, pwedeng maipasa. Okay? Pero, you're not be talking about that, mga kapatid. Kasi bilang mga Kristiyano, okay, now, wala kang 10 million ngayon, pero ngayon kang diabetes. Sige na, yun lang. Kasi may mga tao nagsasabi, wala talaga ako pastora. Ano mayroon ka lang? High blood. Sinabi ko sa church one time, may isang kaming kaibigan, nagkakugman siya, nagtrabaho siya sa, basta sa, hindi naman sa tawag nito sa board. Nagtrabaho siya doon. Very, very smart na babae. One time, na-miss niya ang church. At ang sabi ko, bakit ko na-miss ang church? Sabi niya, pumunta ako sa cemetery. Bakit? Inaway ko yung mama ko doon. Mama niya patay na, pero inaway. Sabi niya, pambihira kang nanay ka. Ang dami pwedeng ipamana. Diabetes pa talaga. Oo, inaway niya. Hindi siya makakain ng sugary thing. Ang daming bawal sa kanya. Kasi, ang sabi ng doktor, ang sabi ng mga kamag-anak, napamana sa'yo ang taas ng sugar. Gusto niyo yun? Ako meron ko. Kasi ngayon, I have a little problem with that. Pero mga kapatid, mayroon akong worth na ipamana sa next generation. Ito mga kapatid, yung natanggap ko, galing sa lolo ko, yung lolo ko naman, natanggap niya from a friend, and then, ibalik talaga mga kapatid, galing kay Lord. So ngayong hapon, I would want to let you know, you are holding something. It's not a car, it might be the 10 million that I have said, and it might not even be diabetes or high blood. Pero mayroon kang hawak. Hindi mo lang makita sa kamay mo. Pero mga kapatid, mayroon ka. At hindi kalooban ni Lord na tinanggap natin at panghawakan habang magbuhay. Tama yung sinabi ni Pastor Al. Diba? Grabe yung kanina. Habang nagsalita si Pastor Al, yumuko ako, sabi ko, Lord, sana Panginoon, itong preaching na ito would touch somebody's heart. Because in the kingdom, marami tayong manahin galing kay Lord, pero hindi pwedeng panghawakan forever. Kailangan natin ipasa, mga kapatid, sa next generation. Sino ditong, for the activity, sino ditong nandito ngayon because somebody shared the gospel to you? Lahat. Sino lang ngayon makita nga? Sino nag-invite sa inyo kapatid? Wala po. Bakit ka napunta? Baka sakali lang. Kasi parang mukhang church, may narinig akong awit, pero hindi talaga sila in-invite. Send them yon. Kadalasan po, na pumupunta sa church natin, kasi binitbit ng isang kaibigan. So, taga dito, mayroon ba kayo? May nag-invite ba sa inyo na nandito ngayon? Dito. Right at this point in time, yung lolo ko namatay na eh. Dito sa inyo. Mayroon ditong in-invite kayo kaya nandito kayo? Nandito? Siya may invite ko yan. Diba? Kung in-invite kanya sa drugs, bubukin na natin. In-invite kanya for you. Hindi may pastor ka na rin po. Hindi pa. Malapit na. Okay po. So, ano sabihin mo sa kanya, kuya? Give it a chance.
Thank you. Pwede mo sabihin, nilagay sa kamay niya, pinasok sa bulsa, at natulog ng kapatid. Siya yung sinabi kanina ni Bishop, sinabi kanina ni Pastor Al, na the day they accepted the Lord at tinanong sila, ano na ngayon? Sino ang Shiran mo na naman? Because right now, mga kapatid, in this world, even right in this place, kung pakinggan lang natin ang cry ng mga tao sa labas, they're crying, ipasa mo na please. Alam ba ninyo ngayon, ang dami mga sambahayan na walang peace. Siguro katatapos lang nagsuntukan, katatapos lang naghiwalay, katatapos lang galing sa barangay para masettle na wala na tayong relasyon sa isa't isa. Ilan bang nanay ngayon na umiiyak kasi 2 araw na hindi na pauwi ang kanilang mga anak? You have the answer. Nasa puso mo, kapatid, yung sagot. Kaya kung pakinggan lang natin, if God will just open our spiritual ears, ito yung marinig natin, mga kapatid, na cry, ipasa natin. Anong color na to? Kasi nasa Color po na color. para mag-close. Follow my notes, mag-close na ako sa sermon ninyong dalawa. Pareho tayo, hindi tayo nag-usap. Kanina sabi ko, ala, parang sunod-sunod. Ako ang pinaka-last, so sana kumamuha kayo. But anyway, mga kapatid, gusto ko lang sabihin sa bawat isa, go home, have this in your heart that right now, there is a cry in the hearts of people, and the cry is, ipasa mo na please, yung mayroon ka. Kasi sa totoo mga kapatid, pero hindi natin na anuhan ba, sobrang napakinggan yung cry sa puso ng mga tao. Alam nila, binago yung pamilya mo, nakikita nila yung pagbabago, nakikita nila yung ngitik mo kapatid. Inggit na inggit sila. Pero wala eh. Busy tayo sa trabaho, busy tayo sa excuses natin, pero in reality, there is a cry. Kung buksan lang ni Lord ang ating mga spiritual ears, the cry is, ipasa mo na. And I'll be talking on that subject ngayong hapon. Okay, diretso na ako. Mga kapatid, Psalm 78, verse Bakit to? Ngayon ako nagsabing diretso na ako kasi kanina pa naman ako dito. Okay, thank you. Okay, Psalm 78, verse 4, 6, and 7. Sabi dito. Ang problem ko kapatid sa Biblia. Minsan napagkuha ka ng PowerPoint, pero hindi ka naman sumusunod sa PowerPoint. Next time, mga kapatid, yung PowerPoint ko ilagay dito. Nasa likod ko kasi, hindi ko nakikita. Okay, ang sabi dito, my people, hear my teaching. Listen to the words of my mouth. I will open my mouth with a parable. I will utter hidden things from of old, things we have heard and known, things our ancestors have told us. Okay? So, there is now yung sinabi ni Lord, kung in plain words, parang sinabi salita ni Lord, yung natanggap mo, yung tinanggap mo, ipasa na. Okay, that's in verse 3. And then, ito yung response. We will not hide them from their descendants. We will tell the next generation the praiseworthy deeds of the Lord, His power, and the wonders He has done. He decreed statutes for Jacob and established the law in Israel, which He commanded our ancestors to teach their children. So the next generation would know them, even the children yet to be born, and they in turn would tell their children. Then they would put their trust in God and would not forget His deeds, but keep His commands. They would not be like their ancestors, a stubborn and rebellious generation whose hearts were not loyal to God,
whose spirits were not faithful to Him. Ngayong hapon mga kapatid, I'll be talking on ano yung dapat i-pass on, at pag-ipasa na natin yung sinasabi ng cry ng people, ipasa muna, ano man mangyayari, ano ang effect ng kapatid. And gusto kong i-close with the question, sino ang gagamitin ni Lord to pass on what they have? Okay po, ang unang tanong, ano ang i-pass on natin? Ulit, balikan natin. We will not hide these truths, itong katotohanan. Hindi natin itago, but we will tell the next generation. Bawal magtago, mga kapatid, sa mga bagay na binigay ni Lord sa iyo. When you are blessed, tell others that you are blessed. Itong problema natin, pag may tao na may mag-pray request din siya, mga kapatid, pray ninyo ako kasi ahinte ako ng lupa. And pag maibenta ko itong ganito, magkaroon ako ng 200,000 na commission. And then, wala pa. Kinabukasan, mag-text mo uli sa gabi. Pastora, pinag-pray mo ba yung ikaw ba mapagbintangan? Hindi na. And then, yung dumating na, naku, sobrang tahimik. Wala nang usapan patungkol sa property na ito. Marinig mo na lang uli kasi magpa-pray na naman uli. Mga kapatid, bawal. Don't keep what you receive from the Lord. Pass it on to the next generation. Ang sabi dito, we will not hide this from our children, but we will tell the next generation. Ano ang ipasa natin? Ang sabi dito, the glorious deeds of the Lord, about His power and His mighty wonders. Ang tanong ko ngayong hapon, wala kang maipasa pag wala kang natanggap. Sabihan mo ako ngayon, Pastora, lingkod ka ng Panginoon at alam ko hindi ka magsisinungaling. Hiram mo muna, be, ng 20,000. Right to your face, sabihan kita, I cannot loan to you 20,000 kasi wala na akong 20,000 ngayon. Pero, pwede kitang bigyan. Okay, sa bahay daw marami. Okay, pero pwede kitang bigyan ng 1,000. At tayo. Okay, pero I cannot give you what I do not have. So, ngayong hapon mga kapatid, simple lang yung hiningi ni Lord na ipasa natin. Praises to the Lord. May rason ka ba na magpasalamat kay Lord? Kung may rason ka, sabihin mo, I have all the reasons in the world to be thankful. Ang sunod is the strength of the Lord. Mayroon bang bagay na ginawa si Lord sa iyo na hindi natin kayang gawin kasi mahina tayo? And also, ang sabi dito, the wonderful works of the Lord. May wonderful works ba si Lord na ginawa sa buhay mo? Many times kasi, we are taking everything for granted. Kasi kahapon, gumising tayo, may hangin, kahit nakahinga tayo, kahit walang oxygen, kahit hindi ako nag-pray, nahiya ako nakalimut ako, hindi ako nag-pray for rice, pero hanggang sa ngayon may rice pa. Parang everything is taken for granted. But I would like to let everyone know today, don't hide, but tell your children and the next generation the praises of the Lord, the strength of the Lord na mayroon ka sa buhay mo. Sinong malakas pa para kay Lord? I think, totoo yun. Kasi kung wala ng lakas, uwi ka na kanina. Nanghina ako, uwi na ako. Diba? Pero you still have the strength of the Lord and the wonderful works of the Lord. Reading this whole chapter ng 78 of Psalms, makita mo dito mga kapatid, ano bang mga miracles na ginawa ni Lord sa nation of Israel. Verse 13 to 16, He divided the sea and caused them to pass through. You remember the time na pinadaan sila ni Lord kasi may mga kalaban dito, may bukid dito, may bukid sa kabila, malaking dagat sa harapan nila. Wala silang magawa mga kapatid, pero anong ginawa ni Lord?
God performed a miracle. The wonderful works of God, nahati ang dagat, naging pader dito sa kabila, mga kapatid, and God's people passed through dry ground. That's a miracle. And then, mga kapatid, sa gabi, habang nasa wilderness sila, we always remember na may nalagay natin para siyang carpet, no? Na nagro-roll. And then sa gabi, yung parang carpet na yon, naging ilaw nila sa ilang. At sa araw, mag-unroll lang din yung parang yung carpet na yon, at mga kapatid, tawag dito, mag-unroll. Okay, and then yung hindi na siya ganun pastor. Hindi na siya parang fluorescent. Okay, parang nalatag. Parang siyang nakalatag. Ang sa araw, mga kapatid, sa sobrang init sa ilang, naging parang cloud siya to cover them. Kasi kung hindi, mamatay sila sa sobrang init. And habang nasa ilang sila, mga kapatid, nawalan sila ng tubig, hindi nakadeliver ang nawasa. Ang ginawa nila, mga kapatid, had spoken, pero kung doon nakasala siya kasi pinalo na niya yung rock sa katigasan ng ulo ng mga tao, pero lumabas yung tubig. Nawalan sila ng tinapay. Na-bankrupt ang gardenia. Pero mga kapatid, alam mo ang ginawa ni Lord? There was food from heaven. Sabi na sa Bible, para siyang ang description niya is angel's food. And habang mahulog siya from heaven, walang bayad-bayad, we will just pick it up at gawin nilang pinapainin. Aside from that, nagreklamo sila, lapay na lang palagi. At ibang sinasabi, man, shalat, hindi, bread alone. Nagreklamo na sila, kasi pinapay nila. Wala. Anong gusto nila? Gusto din namin ang may karne. So according to the Bible, mga kapatid, isang hangin lang na malakas, and then bababain marami, sobrang dami ng mga ibon, waves, para maging karne sa nation. Dry ground. Siguro hindi mo naranasan, mga kapatid, kasi nagpapayong ka na may cloud over your head. At hindi mo naranasan na nagpaulan si Lord ng pandesal or munay. Wala. Kasi bumibili ka na ngayon. Pero I would want to remind you, the greatest miracle that had ever happened to our lives na experience. Alam mo ba, kapatid, sabi nga, no, the greatest miracle is not yung lumpo na lumakad or yung bingi na kakita. Kasi yung bingi, nakakita naman talaga yun. Pero mga kapatid, alam mo, the greatest miracle is with God changes our lives. Amen. Diba? Our pamilya ni Rosel, diba, ang greatest miracle para sa inyo, yung binago ni Lord si Pastor Hazel. Amen. Kasi kung hindi siguro, walang, baka nasa Netherlands na. Now, lahat tayo. We have a story. We have a story na tayo lang at si Lord ang nakaalam talaga. But today, tingnan mo nga, kung yung asawa mo nasa tabi mo, kapatid, o yung girlfriend mo nasa tabi mo, tingnan mo nga, ano kaya? Kung hindi dahil kay Lord, ano kaya yung kapatid? Ate, kung hindi Christian si Maria. Now, salamat. God performed the greatest miracle in our lives when He changed us from the worst to the best version of ourselves. Today, ano no? Sabi ko lang mga guys, siguro kung hindi na Christian si Bishop, siguro naging successful siya na engineer, nagkuha siya ng unit sa law, siguro abogado na siya. Ako din siguro, ganito na. Pero
tatanungin mo ako, ano ka kaya situation ng buhay ninyo kung hindi mo tinanong si Lord? Yan. Maldito siya. Ako sa baba. Hindi ka ito. Wait lang. Pero naku mga kapatid, alam ni Lord lahat. But thank God I can tell the people around me that my God, our God, is able to change lives. Kasi ang daming mga tao ngayon na nagtatanong ang kanilang isip, paano magbago, sinubukan ko na. Isang ganito na kapal ang aking New Year's resolution na notebook, hindi pa rin nangyari. Pero nangyari sa iyo. Kaya may tao ngayon, right in their spirit, ang nagsasabi, ipasaw na please. Para there will always be a change in the lives of my family and the lives of my children. Ang sunod na tanong, mga kapatid, is why we should share or pass on. Bakit kailangan? Hindi makita. Now, from the text, mga kapatid, Ay. verse 6 and verse 7, ang sabi, so the next generation might know them. Kung i-share daw natin, ang next generation, ang mga anak ng ating mga anak, ang grabe pa naman yun, politically, spiritually, mga kapatid, palaging sinasabi nila ang word ng next generation. Maawa kayo sa susunod na henerasyon. They're talking about our children and our grandchildren. Pero when we share the praises of the Lord, the goodness of God, and the miracles na ginagawa ng Panginoon. Verse 6, ito yung mangyari. The next generation might know them, even the children not yet born. Alam mo mga kapatid? Ito challenge to, no? Siguro ang iba hindi ninyo naranasan. Pero ngayon, ang ating mga medical doctors, ang mga OB-GYN, they believe na habang buntis ka, hindi mo pa tayo panganak, gusto mo yung anak mo maging singer, ano yung mga ganon? Sabi nila, uy, magkaroon ka ng magandang disposition. Kantahan mo yung anak mo. Sa loob ka, hindi mo nga alam kung anong mukha, kasi pag-isa yung mga bata, nung nasa loob ka, makita mo ang laki ng mata. Ano nito ko, ang pangit talaga tingnan. Pero, kantahan mo daw. And then, paramdam mo sa kanya na love siya. Kaya kawawa talaga yung mga batang binubuntis mga kapatid. Hindi pa sila na ipanganak mga lasinggero at lasinggera na. Kasi yung nanay, kapag buntis, lasing, Hindi marinig sa video. diba? Pero mga kapatid, we can even pass it on to the next generation. Anong sabi? So that the next generation might know them, they will know. May anak ka na, ano mo siya kaliit, mga kapatid, you can start telling stories. Please naman, mga kapatid, pwede pang humingi ng tulong. Huwag natin ang gabi-gabi natin, mga kapatid. Bedtime stories. Si Batman. Bukas anak ha, maging mabait kasi bukas ang storya natin si Wonder Woman. Mga ganon. Kaya alam nila na, I don't want to mention it. Anyway, mga kapatid, ang ibig ko lang pong sabihin today, tell them about the Lord. Tell them the wonders or the wonderful works of the Lord. And then, verse 7, so each generation should set its hope anew on God, not forgetting His glorious miracles and obeying His commands. If we will just tell our next generation, our children, for them to tell it to the next generation, mayroon tayong generation. We will be raising a generation na may magmamahal kay Lord. Pero ngayon pa lang, we can tell. Anong maasahan natin? Hindi ka ba umiyak mga kapatid na yung nanay at tatay nag-aaway sa harapan ng kanilang mga anak? Nagsampalan sa harapan ng kanilang mga anak? And then paglaki nila, ay okay lang pala. Basta hindi ka lang matumba at mabukok yung ulo mo, okay. Sampalan.
Kaya ng isang anak na sagot-sagutin ang nanay. Kasi naman nakikita nila sa mama at papa nila. Kaya ang sabi, when you want, mga babae, pwede mataas yung kamay sa mga may asawa. Kahit na naghiwalay na. Madami pa kasi sila. Okay. Wala sa asawa. Sikreto. Kung gusto natin daw ng mga nanay na maging reyna sa ating mga tahanan, anong dapat gawin? Make your husband as the king in the home. Pero kung ang asawa, hindi king ang trato niya sa kanyang husband, walang authority yung asawa niya. Wait for the time. Dahil one day, ay tayo i-honor ng ating. Hindi ba nila nakita yung honor natin sa ating mga asawa? So the next generation, they will behave, they will live according sa nakikita nila sa atin. Okay po, diretso na ako ulit. Diretso na talaga ako. Next, who are expected to share or pass on itong ano po, itong legacy na mayroon tayo. Yung kabutihan ni Lord, sinong in-expect ni Lord na magpasa? Ulitin ko po, kung wala kang karanasan, wala kang magpasa. But my experience told me, I can pass to my next generation. At kung may sakit sila, para hindi masyadong mataranta, I can tell them na ano kapunti si Lord at makapangyarihan. Nagkasakit tayo, si Bishop lang ang hindi nagkasakit, tayong lahat nagkasakit. Lahat talaga nagkasakit, pero pinagaling tayo. I have a story. When I was young, na hindi ako matuwiding i-expose sa malamig kasi mag-spew ako ng dugo. I have tuberculosis during my childhood days. Lumaki ako na may injection palagi para sa lungs mga kapatid. Pero who never knew na mayroon pa ako yan sa natin. Sabihin, I am serving a miraculous God. Amen. God that I am serving, kayang magbago ng buhay. Bakit? I have experience a life. Sino nitong mga sinungaling? Mga classmates ko sa sinungaling. Sinungaling talaga ako kasi sabihin ko yung totoo, kapatid. Palo yung abutan ko. So, magsinungaling ka para hindi ka mapalo. Sino nitong chairman sa pangupit? So, ano na? Kung takot ako. Even yung money na binigay sa akin. Lalo na pag sabihin, i-bless ko pa kayo ni Bishop. Maliit o malaki yung inyong kapatid, hirap itago. Lahat na kayo pero dati, ay naku, hanggang hindi mahuli. Hindi ko na kayo sabihin. Pero, I know, palagi ko na sabi kaya, Lagi nawawala ka pa. bakit? Kasi, bless tayo ito. Amount na yun. I have a need, pero I can tell him, ito yung tinanggap natin. Pero ang prayer ko lang, Lord, sana ma-realize niya na happy kami. Hindi kasi si Bishop kasi lahat ang patakbo sa bahay. Oriente, helper, grocery, lahat talaga. So, parang wala na yung rason din na equal. Hindi na Red Sea, kapatid na equal yung paglahari sa dagat. Hindi na ganun. Now, anyway, ang ibig ko lang sabihin today, you have a story. Kaya, ang sabi dito sa verse 3, we have heard and known stories our ancestors handed down to us. Sino ang naka-receive? Ang word na pronoun there is we. Verse 4, we will not hide this truth from our children. We
tell the next generation about the glorious deeds of the Lord, about His power and His mighty wonders. Sino in-expect ni Lord? Yung nakayalo doon, sino in-expect ni Lord? Pwede mo sabihin sa katabi mo, tayo. Sa mga Bisaya, kita. Bawat ako ang in-expect ni Lord. Mga kapatid, I will close this with this story in the Bible about Moses. Minsan nakainumdum ang Moses. Hindi yung kapitbahay mo na si Moses, hindi. Yung Moses sa Bible na tinatawag na the great leader sa nation of Israel. Great leader talaga siya. Unique leader. Na kung sabihin ni Lord, Moses, patayin ko yung mga tao, iniwis forward sila. Hindi siya bigla magsasabi, yes Lord, hallelujah, praise God. Kasi sabi ni Lord, patayin niya yung mga tao. I will annihilate the people. He would always cry and say, Lord, kung patayin mo sila, isama mo na ako. Parang hindi grabe, no? Kinuha niya yung pwedeng punishment para sa people. And then, mga kapatid, namatay si Moses. Anong nangyari? Sino ang next generation ni Moses? Joshua. Alam mo mga kapatid na si Joshua is one of my favorite Bible character that we even called one time sa ating storya bilang mga tao. We have that so-called Joshua generation. Alala niyo yun? Mga kapatid, si Joshua pinili ni Lord na second in command. After Moses died, it was Joshua. And according to the Bible, mga kapatid, ang taong ito was so godly na ang puso niya palaging hinahabol niya yung puso ni Lord. Naalala niyo yung mga panahon na kausapin ni Lord, si Moses, mga kapatid, and lalabas si Moses kasi, for example, ito yung tolda nila dito, nakapaligid yung mga tolda-tolda ng nation, the people of Israel. So habang tawagin ni Lord si Moses para kausapin, makikita ni Joshua na ito talaga, nag-usap na ang aking master, ang aking mentor na si Moses, nag-usap na sila at saka si Lord. Makikita niya yung usok na sobrang makapal na mag-stay over the tabernacles. Habang nandoon si Moses at si Lord nag-uusap, pagkatapos silang mag-usap mga kapatid, kasi ang gawin ni Joshua, pag makita niya pupunta na si Moses doon sa tabernacle, he would follow his master. Pero hindi kasi siya allowed na pumasok dito sa loob. No? For example, ito yun, si Moses lang at saka si Lord, may usok doon, and then sa labas na doon si Joshua. Mga kapatid, anong gagawin ni Joshua doon? Hindi siya makinig. Ano pinag-usapan nila? May utang daw yung kapitbahay? Pero as the Lord will give the instruction for the nation of Israel, pagkatapos, sabihin ni Lord, Moses, tapos na ang usapan. So, lalabas na si Moses. Paglabas ni Moses, uuwi na siya sa kanyang sariling tulda kasama yung kanyang ganito. But anong sinabi ng Bible, mga kapatid, about kay Joshua? Ang gawin ni Joshua, tingnan muna niya. May usok pa. Ibig sabihin, yung presence ni Lord, nandoon pa sa tabernacle. So, antay-antay na siya. And then, tingnan niya ulit. Ay, ang kundi. Hindi na makapal. Manipis na. Pero mayroon pa. Hindi siya uuwi sa kanyang tulda hanggat hindi mawala totally yung usok. Para sa akin, ang term ko doon, si Joshua is a person na nagsisimot sa presence ni Lord. Hindi siya kagaya ko paminsan-minsan o kagaya ko napapag-pray, oh God, hallelujah, Lord, sorry, nagmamadali ako, malilate ako, pero Lord, I praise you, I bless you, I command you. Parang mga gano'n na tayo. In Jesus' name. Amen. Pray sa gabi. Lord, salamat sa iyong gabi na ito. And Lord, habang matulog kami,
Tulog na. Ay, naalala niya, kagabi natapos. Kaya Lord, in Jesus' name, overnight prayer kapatid. Sa umaga na nagsabi na, I tell you, si Joshua hindi. Habang may presence ni Lord, hindi siya titigil. He will always find ways, kapatid, na antayin niya. At kung wala nang usok, mga kapatid, saka uuwi si Joshua. Pinagkatiwalaan siya ni Lord. The nation of Israel was entrusted into Joshua. No? And then, anong mabasa mo dito, mga kapatid? Sa all time, as long as Joshua lived, the people of Israel served the Lord. And after his death, they continued to do so as long as the leaders were alive. Mga kapatid, Moses, pinasa niya kay Joshua, and habang buhay si Joshua and the leadership of Israel, ang nangyayari, mga kapatid, lahat ng people at that particular generation and time, naglilingkod kay Lord. Pero, since tao man si Joshua, namatay din. Although mahaba-haba, 110 years old, then namatay si Joshua. Ito ba sakit ka? Ito, tulungan ninyo ako we will try to bakit ito nang nangyari. Judges chapter 2 verse 11. And also all that generation were gathered unto their fathers. Namatay na sila lahat. Yung generation ni Joshua, okay, namatay na sila lahat. And there arose another generation after them. Anong nangyari, kapatid? Anong klaseng generation ang sumunod? Moses' generation, napasa ng maigi kay Joshua. Joshua's generation, habang buhay si Joshua, buhay yung mga elder nila, naglilingkod sila kay Lord. May takot sila kay Lord. But there arose another generation after them, which knew not the Lord, nor yet the works which he had done. Pero may sumunod na generation na hindi nakakilala kay Lord. Ano nangyari yun? Hindi talaga hindi ko siya hindi ko alam anong mathematics ang gagawin ko para magtakbo. Wala talaga. Kasi pinasa ni Moses. Sinabi niya kay Joshua. Naglingkod si Joshua kasama yung kanyang mga great leaders of Israel. Habang buhay si Joshua, yes, they were serving the Lord. Pero since tao si Joshua, namatay siya at the age of 110, may bagong generation. Ang masakit, generation na hindi nila kilala si Lord at hindi nga nila narinig si Lord at ang kanyang mga buhay. Anong nangyari? I don't know. Pero hindi kaya ganito. Na habang ang dami ng himalang ginawa ni Lord, habang tumatagal, mga kapatid, all na mga mananampalataya, huwag tayong magpadaya dahil matanda na tayong naglilingkod kay Lord. Kasi paminsan-minsan, normal na lang. Wala na yung bago tayong naglilingkod kay Lord. Punta na ako sa church. Bakit? Ako magbukas sa simbahan. Bakit ka natagalan? Diba tayo mga pastors? Mga anak, uwi na kayo. Ito mga bagong Christians. Ay, hindi ko alam. Bakit gusto nilang magpundo sa church? Pero habang tumatagal, lumawala. Siguro mga kapatid, after many battles that we have conquered, marami silang mga kalaban, mga kaaway nila, na napanalunan nila yung away. Pero hindi na gano'n ang sinasabi ng mga parents doon. Siguro ang sabi nila, ang galing talaga ni sino yung mga great warriors? Galing talaga nila. Pero nakalimutan na nila yung palaging sinasabi ng kanilang kanunuan that God has been fighting for us. Sa kanilang mga miracles, mga kapatid, we will always give credit to the people and no more to God.
Ano nangyari mga kapatid? They presented the great big God into the eyes of their generation. Paliit ng paliit ng paliit until they came to the point na hindi na nakikita ng kanilang mga anak ang malaking Diyos na may kapangyarihan na gumawa ng himala sa buhay. It pains me. Alam ba niyo mga kapatid? I prepared this sermon because I have another preaching sa Nueva Vizcaya next month. And part of this sermon, I preach sa church. Pero still, hindi ko talaga lang makarap. Lord, at ano ba, kapatid, would you allow na yung mga churches natin, the next generation, yung mga anak natin, mga apo natin, hindi nakapasok sa church, at ang mga church buildings, gawin ng mga, kung saan yung mga tawag? What's the term? Museum? Gawin na lang ng museum, kung saan ilalagay doon yung mga artifacts o mga old things in the past. Sino ditong nag-dream ka na, Lord, one day? Ngayon, ang galing namin mag-worship sa iyo, but one day, Lord, itong church building namin, gawin na itong Coliseum. May Kristo din naman sa Coliseum, di ba? Yung sa puti, sa pula, bakit alam ko ba? Ang aking father-in-law, ang kapatid, Kristo, tatay hindi siya, Kristo sa sabunan. So, ngayon po, diba? Sorry, Daddy. Pero, ang point ko lang dito mga kapatid is, na ang generation ngayon, ang daling magpaawit, ang daling sumayaw. Pero darating ang panahon, the next generation, mga dancer na sa club. Ang mga seniors na sa mga awiting, bakit ngayon ka lang dumating sa buhay? Ang sakit noon, wala na tayong mga Bibles, dala na natin yung mga communistic na mga books, mga kapatid. We do not pray for that. Sinong nangarap ng ganun kay review kita ngayon? Mga kapatid, we all have that one desire. That we would be able to tell generations to come na may Diyos na makapangyarihan. Ngayon, kapatid, binigay ni Lord yung oportunidad sa iyo, sa atin. Ang tanong ko lang, kasi hindi siya kumitingin na sa kanya. Ang tanong ko lang, mga kapatid, kasi sa totoo lang, sa ngayon lang, kasi wala tayong time. Pero sa ngayon lang, ano ba ang gusto kong ipasa sa aking generation? I know, a young man, grabe niya minahal si Lord. I don't know, pag-ikot ng panahon, parang paunti-unti, hindi mo makakita na yung grabe na ano talaga para kay Lord. And I will always look back. He was a young person. Yung mga bata natin, magkabulan sa loob ng church, nandun sila, mag-pray, may altar call, nandun sila. And they started to lose, nawala yung love nila kay Lord. You might be in your home today. Baka sa bahay ninyo to. What I'm talking, baka nasa bahay ninyo, nasa bahay ng kapatid. Pero, ang in my heart, ang gusto ko lang sanang iwan, basic, yung sinabi ni Lord, thou shalt love the Lord, your God, with all your heart, with all your soul, with all your strength. And the second is love your neighbor. Yung passion sana nila kay Lord, hindi mawala. Yung love nila kay Lord, at yung compassion nila sa mga. I want to ask you this question, and I stop, kapatid. Yung paglilingkod ba natin kay Lord ngayon is worth passing on? Yung paglilingkod mo kay Lord ngayon, yung palagi kang late sa church, ito na yung ipamana natin. Yung, I don't know, baka
perfect ka na doon, baka si Pastora lang ang ulam doon. Pero, ito lang. God was checking my heart the other night. Alam niyo siya ko kasi tinulungan niya ako paano ko ito, yung laman na yung sermon ba, na makiayos talaga. And mga kapatid, pag may sabihin si Bishop, ay, lalabas muna ako. Ay, Lord, passion ko yun. Gusto kong ipasa yung pagmamahal ko sa iyo at pagmamahal sa mga tao. Pero Lord, is it worth passing? Baka diabetes lang po sa kaluluwa ko. Baka naka-high blood lang ako. O baka, di ba, mga kapatid? Ang tanong ko ngayong hapon habang nakaupo ka, is your service to the Lord worth passing on? Kasi may umiiyak ngayon na nagsasabi, ipasa mo na, please. Ang tanong, hindi ba tayo magpadami ng nalilate? Kung ipasa ko ang aking itong negative ko na bagay sa buhay ko, hindi ba pinapadami lang natin yung mga negative na mangyayari sa church? Yung mga taong walang passion, yung mga taong hindi na... Kasi kung mahal ko si Lord, mahal ko rin yung salita niya. Amen. Pero paano kapatid ko ipakita? So, kung hindi ako nagbabasa ng Bible. Pagtotoo lang po, nag-iiyak kay Bishop. Kasi every day, para siyang alarm clock sa bahay. Kasi na si Bishop, pagtingin mo, ito ng oras. Why? Nasa ano na siya? It's either nagbabasa sa kanyang Bible or yung prayer niya, speaking in other tongues, nasa ng Bible, prayer niya, speaking in other tongues. I think that needs to be passed on. Pero kapatid, mayroon tayong kahinaan. Please, iwan na lang natin dito. Hindi ko malagaling pastor. Lahat ng basura natin, tako natin dito. Because today, this will be our moment to hold on. Lord, gusto ko magpasa. Because I could hear the cry. Sana pakinggan natin yung iyak ng isang nanay ngayon. Para sa iyang kanyang anak na drug addict or bisyoso or walang galang, para sa kanyang asawa na ganito yung buhay. Ang cry niya, ipasa na. So, it's my prayer that God will speak to our hearts. Alam ko kapatid, kayo lang at si Lord. I settle my life with the Lord. Please settle your life with the Lord. I think Bishop will do an altar call later, so hindi na ako mag-altar call today. Pwede ka natin binuko ang ating mga uno. We'll just close